Mas lalo kang nawawala sa sarili mo habang mas lalo mong hinahabol ang taong ayaw naman talagang manatili. Alam mo kung ano ang pinakamasakit sa pag-ibig? Hindi yung iniwan ka, hindi yung hindi ka pinili, kundi yung punto na ginagawa mo na lahat. Pero parang kulang pa rin. Yung tipong ikaw na lang lagi ang unang nagchat-chat, ikaw na lang ang gumagawa ng paraan, ikaw na lang ang umiintindi, ikaw na lang ang humahabol. At habang ginagawa mo yun, unti-unti mo nang nakakalimutan yung sarili mo. Maraming tao ang akala nila, kapag mas pinakita mong mahal mo ang isang tao, mas mamahalin ka rin niya pabalik. Pero ang totoo, kapag sobrang hinahabol mo ang pag-ibig, minsan lalo lang itong lumalayo. Bakit? Dahil ang tunay na pag-ibig, hindi pinipilit, hindi hinahabol, hindi ipinagmamakaawa. Kasi kapag ang isang tao gusto ka talaga, hindi mo kailangan ubusin ang buong pagkatao mo para lang mapansin ka. Pero bakit nga ba maraming tao ang patuloy pa ring humahabol? Psychology explains this deeply. Minsan hindi na talaga pag-ibig ang dahilan, kundi takot. Takot maiwan, takot mapalitan, takot mawalan, takot na baka hindi ka na ulit mahalin ng iba. At dahil sa takot na yon, nagiging desperate tayo, nagiging attached tayo kahit alam nating tayo na lang ang lumalaban. At alam mo kung ano ang masakit habang pilit mong kinakapit ang isang taong lumalayo. Mas lalo mong sinisira ang confidence mo kasi darating ka sa punto na tatanungin mo ang sarili mo. Bakit hindi ako sapat? May mali ba sa akin? Bakit ang dali lang akong bitawan? Pero pakinggan mo ito. Hindi porket hindi ka pinili, ibig sabihin hindi ka na worth loving. May mga tao lang talaga na hindi kayang ibigay ang pagmamahal na deserve mo. At minsan, ang pinaka-mature na klase ng pagmamahal ay yung marunong bumitaw. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil alam mong hindi mo kailangang habulin ng taong hindi marunong lumingon pabalik. Kasi ang pag-ibig na totoo, hindi ka ipaparamdam na parang kailangan mong magmakaawa para lang manatili sila. At sa video na ito, pag-uusapan natin yun ang Neumann na tunay na dahilan kung bakit hindi dapat hinahabol ang pag-ibig. Dahil baka habang pilit mong hinahabol ang maling tao, nakakalimutan mo ng mahalin ang sarili mo. Tip 1. Kapag hinabol mo ang isang tao, nawawala ang iyong value. Isa sa pinakamalaking psychological mistakes ng tao sa relasyon, yung sobrang availability. Kapag lagi kang nandyan, lagi kang naghahabol, lagi kang ready kahit hindi ka na nire-respeto, unti-unting nawawala ang value mo sa paningin nila. Hindi dahil wala kang halaga, kundi dahil nasanay silang kahit anong gawin nila. Hindi ka aalis. At ang tao, madalas hindi nila pinapahalagahan ang bagay na sobrang dali nilang makuha. Masakit man pakinggan, pero totoo yun. Kapag masyado mong pinapakita na takot kang mawala sila, mas lalo nilang nakikita na ikaw ang mas emotionally dependent. At kapag nangyari yon, nawawala ang balance sa relasyon. Ikaw na lang lagi ang nag-i-effort. Ikaw na lang lagi ang nasasaktan. Halimbawa, hindi ka ni-replyan buong araw, pero ikaw pa rin ang unang magsusori. Hindi ka na pinapansin, pero ikaw pa rin ang gumagawa ng paraan. Unti-unti, nawawala na ang respeto nila sa'yo. Yan ang pinakamasakit. Ikaw mismo nawawalan ng respeto sa sarili mo. Kaya tandaan mo ito, hindi mo kailangang habulin ang taong genuinely interested sa'yo. Kapag gusto ka ng isang tao, gagawa rin niya ng paraan. Tip 2. Ang paghabol ay nagmumula sa takot, hindi sa tunay na pagmamahal. Minsan akala natin mahal na mahal natin sila. Pero ang totoo, takot lang tayong maiwan. Psychologically, maraming tao ang nagiging emotionally attached dahil sa fear of abandonment. Ito yung trauma na ayaw mong maiwan. Kaya kahit nasasaktan ka na, kumakapit ka pa rin. Kahit toxic na, kahit unfair na, kahit ikaw na lang ang lumalaban. Dahil may parte sa'yo na nagsasabing, baka mawala siya. Pero tanungin mo sarili mo, pagmamahal pa ba yan? Kung araw-araw ka nang umiiyak, pagmamahal pa ba yan? Kung kailangan mong ipilit ang sarili mo para lang piliin ka. Yung ito knife in a palm, hindi nagpaparamdam na kailangan mong makipag-compete para lang manatili sila. Minsan, ang pinakamalaking kalaban natin ay hindi yung tao, kundi yung takot sa pagiging mag-isa. Tip 3. Hindi mo kayang pilitin ang damdamin ng tao. Ito yung isa sa pinakamahirap tanggapin. Kahit gaano ka kabait, kahit gaano ka ka-loyal, kahit ibigay mo pa lahat, hindi mo kayang pilitin ang isang tao na mahalin ka. At doon nagkakamali ang marami. Akala nila kapag mas nag-effort sila, magbabago ang feelings ng tao. Pero ang feelings, hindi pinipilit. Hindi yan napapakiusapan. Kaya maraming tao ang nauubos. Paulit-ulit silang nagbibigay,
Umaasang balang araw mamahalin din sila pabalik. Pero minsan, wala talaga. At hindi kasalanan mo yun. Hindi lang talaga ikaw ang taong kaya nilang mahalin sa paraan na deserve mo. Tip 4. Habang hinahabol mo sila, mas lalo kang nawawala sa sarili mo. Napapansin mo ba? Kapag sobra kang attached sa isang tao, parang umiikot na lang buong mundo mo sa kanila. Mood mo nakadepende sa reply nila. Peace of mind mo nakadepende sa attention nila. At unti-unti, nakakalimutan mo na sarili mo. Hindi ka na masaya kapag wala sila. Hindi ka na confident. Hindi ka na emotionally stable. At yan ang delikado. Kasi ang pag-ibig dapat dagdag sa buhay mo. Hindi yung siya na lang mismo ang buong buhay mo. Kapag nawawala na ang identity mo dahil sa isang tao, hindi na healthy yun. Tip 5. Mas lalong lumalayo ang tao kapag sobrang hinahabol. May psychology sa attraction na tinatawag na emotional pressure. Kapag masyadong pressured ang isang tao, mas gusto nilang lumayo. Kaya minsan habang mas lalo mong hinahabol, mas lalo silang lumalayo. Hindi dahil pangit ka, hindi dahil wala kang value, kundi dahil nararamdaman nilang wala ng emotional space. At ang attraction, hindi nabubuo sa desperation. Mas attractive ang taong may self-respect, yung kayang maging masaya kahit wala ka. Tip 6 where ang tamang tao ay hindi ka pahihirapan ng sobra. Oo, walang perfect relationship. Pero tandaan mo ito, may difference ang challenge sa constant suffering. Kapag ang relasyon puro confusion, puro mixed signals, puro sakit, baka hindi na yan love. Kasi ang tamang tao, hindi ka hahayaan na lagi kang nag-overthink kung mahal ka ba talaga. Hindi ka paparamdam na disposable ka. At higit sa lahat, hindi ka hahayaang ikaw na lang lagi ang humahabol. Tip 7. Kapag natuto kang bumitaw, doon ka lalong lumalakas. Maraming tao ang tingin nila weakness ang pag-let go. Pero sa totoo lang, sobrang lakas ang kailangan para bumitaw. Lalo na kapag mahal mo pa. Kasi mas madaling kumapit kaysa tanggapin ang katotohanan. Pero minsan, ang healing nagsisimula sa pagbitaw. At doon mo marirealize na kaya mo palang mabuhay kahit wala sila. Na hindi pala umiikot ang mundo mo sa isang tao lang. Tip 8. Hindi sukatan ng worth mo ang pagpili nila. Tuwing sifot pong tandaan. Kapag hindi ka pinili, hindi ibig sabihin wala kang halaga. Minsan hindi lang talaga kayo compatible. Pero maraming tao ang ginagawa nilang sukatan ng value nila ang attention ng isang tao. Kapag iniwan sila, pakiramdam nila wala na silang kwenta. Pero hindi ganun ang realidad. May mga taong hindi kayang makita ang worth mo. Pero hindi ibig sabihin wala ka nito. Tip 9. Ang tunay na pag-ibig ay kusang dumarating. Ang pinakamagandang klase ng pag-ibig. Hindi yung pilit, hindi yung nakakapagod, hindi yung parang exam araw-araw, kundi yung natural. Yung pareho kayong nag-i-effort, pareho kayong lumalaban, pareho kayong sigurado. Hindi mo kailangang habulin ang taong gusto ka talaga. Dahil ang taong mahal ka, pipiliin ka rin kahit hindi mo pilitin. Outro. Kaya kung pagod ka ng humabol, baka oras na para piliin mo naman ang sarili mo. Kasi minsan, habang pilit mong kinukuha ang pagmamahal ng maling tao, nakakalimutan mo na yung taong pinaka-nangangailangan ng pagmamahal mo. Ang sarili mo, tandaan mo ito. Hindi mo kailangang habulin ng pag-ibig. Kapag tunay yan, mananatili yan.